Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong si Tatay Buwang na isang dilawan noon hanggang ngayon, kalaban ng pamilya Marcos. Ito ang si Digong Dilawan. Okay? Now, kasi, naalala ko lang dati, nung na-figure out ko na ito palang ating dating Pangulo ay isa sa kampo ng mga dilawan. Sapagkat ang Partido Dilawan, tatlo, ang kilalang-kilala sa lahat ay ang Liberal Party na kapag sila ang nakapwesto, palit pangalan ang karamihang achievements nila. Okay, ganun ang trabaho nila. Tapos merong isang, at ito rin, yung time na yun, kalaban ni McCoy. Diba? Tapos meron pa silang isang partido na nabuo. Noong 1978 ay itinatag ang laban, ang nagtatag nito ay si Ninoy Aquino. And then yung padapa ay si Partido Demokratiko Pilipino, PDP, ay si Nene Pimentel na tatay ni Coco. Ang layunin ng dalawa, 1980 yung kay Pimentel layunin ng dalawa is to oppose si Marcos Sr. kay Apo Lakay. No, yun ang layunin nila. 1983, they merged together as one party. Yan, PDP, laban. Tapos, noong 1986, nawala na yung pamilya Marcos dito, nang nawala sila sa kapangyarihan, tapos naupo na si Cory Aquino, 1987, may nagkaroon na tayo ng bagong constitution, tapos si Duterte, inappoint niya bilang Vice Mayor OIC ng Davao City. Yun, inappoint ni Cory Aquino. At bakit po siya ang inappoint? Yun ang isang malaking tanong doon. Diba? Ay, ang tatay po ni dating Pangulong Duterte ay isa sa mga Marcos loyalist. Alam niyo ho ba yun? Marcos loyalist po ang tatay ni Digong. Okay, so ito po yung kanyang nanay, si Soledad. Okay, ang tanong pa rin, bakit ito pinarangalan ng mga incheck, di ba? Kaya nga nagpunta siya ng China noong July, alam ko, naka-wish rito, July 16 nata. Basta July this year, 2024. Si BBM went to China January 2024, and then ito naman tong parangal na na-delay kasi panahon pa rin ng pandemic yun dapat, at ipinangalan sa isang classroom ang doon sa China, pangalan ng nanay ni Duterte. Kako, anong nagawa nito sa China? Anong significance? 'Di ba? Yun pala, matagal na pala sila mga tuta ng China. Pero yung sinasabi ni Duterte, no, nanay ko was one of the 3 or 4, 5 marching down the streets of Davao during martial law, in the dark days of martial law. Ang nanay ko led the Yellow Friday sa babae. Sabi niya, ang nanay ko was one of the 3 or 4 or 5 marching down the streets of Davao during martial law. In the dark days of martial law, ang nanay ko led the Yellow Friday sa babae sa Davao. So, I will dishonor the memory of my mother by following the person she helped put down. Diba? Kasi nakinabang naman kasi talaga siya no? Kaya siya ang inappoint ni Cory kasi po dahil sa nanay niya. Isa sa naging malaking sabi nga, one of the pillars, diba, etong nanay niya. Now, isang dahilan din kung bakit galit sila Digong dito po sa Rappler, na tinawag namin dati na Crappler, ay dahil dito kasi binubuking sila. Ayun, sabi, meet Davao's foremost yellow activist, Soledad Duterte. Pero ang tanong, JDB, sabi mo, ang tatay ni Digong ay isang Marcos loyalist. Mamaya, dadaanan natin yun. Diba? So si Digong, nung na-appoint po, ay under po ng same political party ni Cory Aquino, and that is the PDP Laban. Diba? PDP Laban. Oh, yan. Sabi rito, Nanay Suling, as she was fondly called by Davaoeños, led the Yellow Friday movement, a Mindanao-grown movement that opposed the Marcos administrations in the 70s and 80s. Okay? Kasi naging issue ito noong ipalibing ni dating Pangulong Duterte si Apo Lakay. Yan. So bakit naman ang nanay mo isang dilawan, isa sa mga pillars ng mga dilawan sa Mindanao. Tapos ikaw naman pinalibing mo yung kanyang kaaway. 'Di ba? Pero Nanay Suling is considered one of the pillars of the anti-dictatorship movement. Sabi ni Pat May Rubibar. Yan. All the martial law protests, Nanay Suling was there. She was like the mother of the activists
here because she saved them from getting caught by the military. Okay, siya yung tagapagtago. Okay, now, ito pa, the loyal son. Yan. Sabi nito, ironically, ito yung pruweba kong Marcos loyalist sa tatay ni Digong. Ironically, Vicente was one of Marcos cabinet members and was a known Marcos loyalist. He was tapped by Marcos to head General Services, a position equivalent to today's Interior Secretary, yung DILG. Yan. So, ito ho kasi si Vicente, si Inte, namatay siya noong 1968. Okay? Namatay siya, 1968. So, si Macoy, matanda, naging presidente, 1965, right? Tama. So 3 years later, namatay. Meron siyang 5 anak, at isa nga po ron, si Digong. Tapos yung kanyang asawa, naging anti-Marcos nung panahon na nagkaroon na ng martial law. Now, kung di ako nagkakamali, itong kampanyang ito, 2010 ito, o 2013. Di ba? Ano yun? Oh, siya ba ang founder ng Gabriela? Tingnan natin. Google. Founder of Gabriela. Kaya ang Gabriela party list sa mga ano yan, sa mga komunista to. Hindi po, wala yung pangalan niya doon. Wala yung pangalan niya. Itong Gabriela Women's Party ay naitatag noong 1984. Okay, and at saka noong 2003 bilang isang party list na. Sino ba ang founder? It was an alliance. Okay. Gabriela, the alliance was founded April 1984 after 10,000 women marched in Manila, defying Marcos' decree against demonstrations. Gabriela was named in honor of Gabriela Silang, a Filipino revolutionary who led the revolt against Spain in 1763 following her husband's assassination amidst the backdrop of the widespread social inequivalent and unrest. Gabriela aimed to synthesize issues on national liberation, poverty, and women's emancipation. The organization's founders pushed for third world feminism, which focused on blah blah. Hindi nilagay yung author kung sino eh. Pero wala ritong wala akong nakano na Duterte or Soling or Soledad. Okay, so wala siya kinalaman. Okay, so ito ho yung sa mga pictures noon. Kung di ako nagkakamali nga, 2010 or 2013. Grabe, no? Mataba pa si Marojas. Pinoy, buhay pa. Yan. Digong, nakalaban sign pa siya. Diba? Or naka-sign ng liberal. Number 3, I think 2010 ito. Tama, 2010. So tingin nyo. Diba? Yung may ganyan sila. Kasi 2 beses nila sinuot itong ganitong collar. 2010 tsaka 2013, kung nagkakamali. Yan si Duterte. Okay, may na yun. So hindi ho nakapagtataka na katulad ng kanyang nanay na naging anti-Marcos kalaunan, 'di ba? Tapos eto rin si Duterte, naging anti-Marcos din kalaunan. Walang like mother like son, 'di ba? Naalala ko kasi dati may nagsasabi na paano mo nasabi na si Duterte ay isang dilawan? Diba? Kasi kung titignan niyo yung kanyang political party, appointing authority, PDP laban, and then later on, 2009, he left the party. Diba? Pero active pa rin siya. Palagay ko kaya pinangalan doon Kisuling, yung isang lugar doon, dahil po sa kanilang malalim na koneksyon sa mga Chinese. Naalala niyo yung sinasabi ni Digong dati? Malaki, sabi niya, malaki ang utang na loob namin sa China. Kasi buhay ang pinahiram niyan ang binigay niyan sa amin. Alin 'yon? Baka yung lahing incheck, 'di ba? Kasi lolo niya po dugong incheck eh. Now, may malaki ho kasing kasalanan dito sa proliferation ng mga Duterte. Wala hong iba ay ito hong si Amy Marcos Nyo. 'Di ba? Alam niya naman po na ito ay dilawan.
Together with the Dilawan, noong 2015, kinumbinsi nila si Digong tumakbo pampanguluhan. Ang tanong, bakit? Diba? So what's the common denominator? Si Amy Marcos nyo, mga loyalist, ay maka-China. Si Duterte, maka-China rin. That's the common denominator. Now, kung tutugma-tugmain nyo lang nagkaroon nung panahon ni Cory Aquino, 8 territories or 8 features ng West Philippine Sea was stolen by the Chinese. Diba? 1988 yon. At kunwari hindi nila alam, wala silang reaction. And then, kung doon nagkakamali rin, ang China rin, ang isa sa mga, o ang Hong Kong, ang isa sa mga unang-unang nag-recognize sa revolutionary government ni Cory Aquino after ousting the Marcos regime. Ngayon, yan pong de facto government, no, si Macoy ang de jure or de jure government. Kaya lang he was ousted or it was ousted. Now, yung kay Cory was a de facto government or impacto government. Kinakailangan po itong ma-legitimize. Kailangan meron pong bansa na magre-recognize sa kanya. At itong Hong Kong, Hong Kong, China, yan ang naunang nag-recognize sa kanya. Okay? So doon pa lang makikita mo na yung relationship nasa likod nila And then Gloria Arroyo, after Ramos, diba? Kasi si Ramos isa rin itong sa maka-China rin Sabi nga nung kasama ko sa Lupon, nung buhay po si Ramos noon, sila yung mga talagang panahon pa ni Macoy na mga nagbabantay sa West Philippine Sea. Ang ginagawa nila, iniikot po nila yon panahon ni Marcos. Wala silang ginawa kung hindi maglagay ng pangalan doon sa mga features. Yon. Nung dumating si Ramos, tinerminate silang lahat. Lahat as in, tinerminate sila. Ang ipinalit, mga taga Pangasinan din ng mga kamag-anakan niya. Tapos nawala sa kanya yung isang feature. Di ba? Yung Mischief Reef. O sa Tagalog, yung Panganiban Reef na malapit sa Ayungin Shoal. Now, ito naman po, pagpasok ni Gloria Arroyo na isang ringatuta ng China, di ba? So, nagkaroon sila ng GMSU na agreement, yung Joint Marine Seismic Understanding, di ba? Hindi nag-prosper. Tapos, recently, lumitaw sa Supreme Court decision na ito po ay unconstitutional yung ginawa niya. Kasi ron sa 6040 provision. Now, ito naman, nung panahon ni Duterte, pagkatapos ni Pinoy, kasi Pinoy was the real anti-China. Si Pinoy. Ang problema lang, may mga tauhan sa administrasyon ni Pinoy, may mga taga-LGU na korap. Nagbibenta ng lupa sa China na ginamit nila ng mga incheck para makabuo ng artificial islands. Diba? Ngayon, nung time ni Duterte, ayaw nang ipaglaban yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Kahit na sa panahon niya dumating yung landmark decision, yung arbitral ruling, ayaw niya, kinagalit niya pa yon. Di ba? So, talagang makikita mo yung connection nila sa China. At talagang siya mismong sinasabi niya na siya'y talagang kaibigan ng China. So, anong makikita natin dito? Di ba? Yeah, that's correct. Yung Horizon Project, Military Modernization, nag-umpisa kay Ramos. Natapos ba kay Ramos? Nag-umpisa lang. Di ba? Pero hindi po ganun ka-significance yung nagawa niyang project na yan. Pero credit sa kanya yan. Di ba? Ang bagal nga yung modernization na yan Inabutan pa ni PBBM dapat Gloria Arroyo pa lang tapos na yan Takot sila kasi kakampi nila yon. Di ba? Sabi nga niya dati, hindi papayag ang China kapag siya po ay pinatalsik sa pwesto. Okay, so alam niyo na kung bakit ito sagutin ko rin yung isang issue na sinasabi nila na walang utang na loob si Marcos kasi kung wala si dating Pangulong Duterte o si Tatay Buwang, hindi maipalilibing sa libingan ng mga bayani si BBM. Now, for Senator Amy Marcos na tumulong dito kay Digong, nag-finance ng kanyang kandidatura since 2015, sabi ni Digong, utang daw niya kay Amy. Alam niyo ho, kahit hindi po ipinalibing ni Duterte yon, kahit hindi niya sinunod yung utos ng Korte Suprema, darating at darating na maipalilibing mismo ng kanyang sariling anak. Di ba? Ito ni PBBM, si Ampulakay. At yun nga po sana yung mas maganda. Now, etong Digong, pinayagan niya yung pagpapalibing o pinalibing niya talaga kasi nga, bahagi ng yan, ng kanyang utang na loob dito sa mga Marcos.
na siyang nagdala sa kanya sa pedestal. 'Di ba? Nakilala sa after na manalo niya. Nakilala siya ng buong mundo, ng buong Pilipinas. Ngayon, nung si BBM na yung presidente, ang gusto naman ni Digong, maging tuta niya, nasunod-sunuran o puppet niya, no, rubber stampad, kumbaga, si PBBM. Ang kinagagalit nila talaga kay BBM, yung hindi ito napapasunod sa kanilang mga gusto. Protection laban sa ICC, di ba? Pagsulong ng interes ng China, kaya sabi niya, yung nasimulan niya, mga agreement, international agreement with China, dapat daw po, sabi niya, irespeto ito or else reputasyon or integridad ng bansa ang nakataya. Di ba? Yung mga kataksilan ng katulad ng gentleman's agreement, yung status quo, di ba? Yung sa Scarborough Shoal, yung kauna-unahan, November 2016, na temporary, extraordinary arrangement na kung saan hindi tayo magsasagawa ng patrolya sa within 12 nautical miles mula sa dalampasigan ng Scarborough Shoal na naagaw nila nung panahon ni Pinoy ng 2012. And then ganun din sa himpapawid nito. Hindi tayo magpapatrolya. Diba? Tapos si Digong, inutusan ang Navy natin na huwag magpapatrolya sa West Philippine Sea. Talagang none at all. Diba? Para maagaw lahat ng features doon. Kaya ang ating AFP hindi ho pumayag. Kaya nagkasundo sila kahit once a month sila magpapatrolya. Kaya nga kapag si Aimee maging Sara Aimee government kung matanggal sa pwesto si PBBM, take note ha, kapag si PBBM po, wag naman mangyari, ay napatalisik sa pwesto, so si Sara ang magiging presidente. Diba? Sino ang magiging vice niya? Ang sabi ng Constitution, pwedeng pumili, mag-nominate ang presidente kung sino magiging kanyang vice. Sasang-ayunan by majority votes ng voting separately ng Senado. So 13 senador, tapos 150 mahigit na mga kongresista. So malamang sa malamang, ang pipiliin dyan ni Sara, si Aimee. Kasi birds with the same feather, di ba? Flocks together. Malabo na si Bongo ang piliin nun. May alitan si Sara at saka si Bongo. Noong panahon ni Duterte, sa Malacanang, silang mga magkakapatid po, hirap na makausap ang tatay nila. Kasi kailangan nilang dumaan sa Julalay kay Bongo. Siya ang gatekeeper. Ayaw ni Sara. Ayaw rin ni Sara sa mga taga-PDP laban. Kasi, sabi niya dati, I don't know kung ganun pa rin stand niya, pero hindi siya pumupunta sa grupo na yan eh. Maski ngayon di ba? Ayaw niya na maging bahagi ng buhay niya ang mga PDP laban. Tingin niyo si Aling Maliit? Pwede rin, di ba? Depende yan. Ako tingin ko si Aimee ang pipiliin niya. Okay. So, iwan na po muna natin ito si Digong